Kasi nakatakip. Nakatakip eh. Nakakapagtaka naman. Ba't si Kasa hindi nila alam? Sakit ng sasakyan nila yan. Hindi po Kasa, yung Yung binilan nyo. second hand ko kasi ito nabili. Second Yung hand. buy and sell ba? Buy and sell. Opo. Buy and sell. Saan nyo unang pina-check yung problema nito? Doon sa kaibigan kong talyer, Oo. kumuha naman sila, tumawag sila ng Ng mag-scan. Oo. Sabi sa akin, nung binasa niya, hindi naman ako marunong bumasa niya. Oo. Sabi, Galing yan. sa ilaw lang yan. Sabi Sa niya. ilaw? Oo, ilaw. Okay, mahina na baterya. Oo. So nagpalit ako, bago nga yung baterya ko eh. Oo nga, bago. So, Tapos po? di parang dinilit na lang niya, tapos bumalik na naman. Bumalik na, ilang araw po? Mga 3 days after, pag na inaaryahan ko, Oo. doon lilitaw Doon yung lilitaw. Saan nyo po ulit dinala after nung... doon sa binilang ko na kasi Sa binilan kawan, nyo na, parang oo. under warranty pa nila to eh. Oo. So iniskan nila, Oo. nakita nung yun namang yung dito air filter daw. Air filter. Oo. Oo. Medyo talagang ganun-ganun eh. Saka Oo. medyo marami. Ang ginawa niya, binugahan muna Kunin niya. mga scanner natin para ipapakita natin sa mga viewers ni Autorans kung ano na-scan natin dito. Tapos ano pong ginawa nila sa air filter? Binugahan muna para malinis, para Okay. tapos pinabili ako ng pyesa, yung air filter. Oo. Di pinalitan ko. Hindi ko naman binalik sa kanila, binalik ko doon sa kakilala kong talya, sila na nagpalit. Pagbukas nila, may nakita ng gloves na May gloves. tela doon sa ilalim nito. Okay. Baka sabi nga nung mekaniko, baka ho yun yung ng sensor. Yun yung nasa-sense ng sensor. Sabi niya, yung gloves. baka yung Oo. di sabi okay na. Wala. Dinilit ulit nila yung check engine kasi may check engine. Bago ko umalis ng Oo. nung tindahan. Oo. After 3 days, bumalik na naman eh. Opo. Pangalawa yun. Sabi nyo, 3 eh. Oo, binalik ko uli na naman sa kanila. Oo. Tapos sabi sa akin nung yung one of the parang ahente nila na marunong sa scanner. Oo. Yung hindi lang daw na reset. Hindi lang na-reset. Pinakita nga sa akin na green lahat, yung pula. Green lahat eh. Green lahat, gano'n sabi niya. Di okay na, sabi ko, dito ang tuwa na ako. After 3 days, naman. Yun na naman, bumalik na naman. Sabi ko, didiretso na ako doon sa talaga marunong bumasa ng scanner. Pero doon sa pinupuntahan nyo, nagbabayad ba kayo every time na... Hindi naman, doon sa una lang, yung kinontak nila na Okay, nagpa-scan kayo. Doon sa binilang ko nito, walang bayad? wala naman bayad. Oo. Sabi nga sa akin, balik nyo lang. Kako, talog-log ko. Pero- balik ako. Saan po ba kayo umuwi? Sa Handaan, Caloocan. So, layo sa Handaan, Caloocan. Tapos, kaya kayo napunta rito sa Autorans din dahil sabi nyo galing kayo dyan sa BIR. Dinala ko na rito. Oo. Pagkagaling nyo dyan sa BIR, Dumiretso ako dito, inahanap ko sa Waze. tapos medyo nangangamba pa kayo na baka hindi nyo mapuntahan tong lugar namin. Baka ako maligaw eh. Nangangamba lalim nung nung Tagalog natin. Kasi nga namumroblema na si Sir dito. Pero kung sakasa nyo dinala, malamang makikita kagad nila siguro yung problema, no? Baka papilahin ako ng matagal. Saka medyo malaki. Iba sa kasa talaga. Okay, ngayon ito mga kapatid, ang na-scan namin dito, itong tire pressure sensor, continuous memory. Pero ito na mo na to? Okay na sir. Okay na to na reset mo na. Opo. Tapos meron pa to, ito, pakita mo, map sensor, mass volume airflow. Tapos cylinder 1 glow plug open circuit. Tapos cylinder 5 glow plug circuit open, tire pressure sensor. Tapos itong ang data received from engine control module. Sir, tatapatin kita sir. Dito sa cylinder 1 at saka sa cylinder 5 na glow plug circuit, hindi pa natin ginalaw yan. Pero since kasi ang talagang nagkokos ng check engine mo, itong mass or volume airflow correlation sa bank 1, ito yung inayos natin kanina. Sir, kanina nung pinuntahan ni RJ, sabi ko scan mo. Nung pinakita natin to, sir, ikaw naman magkwento kasi first time lang naman tayo nag-meet kanina eh. Diba? Ano bang sabi ko sa inyo rito, sir? Nung nakita ko yung problema. Anong sabi ko dito sa staff natin?
sabi niya, hindi tayo pwede magpalit kagad ng ng map sensor. Check niyo muna yung hose. Yung hose. O baka biyak. Baka Tama biyak. nga. Check mo Tama muna yung nga, hose. Oo. Tama nga. Pwede sanang kumita na kagad tayo dun eh. Kasi biro mo, 3 na yung pinanggalingan ni sir. Diba? Galing pa ng Caloocan. So pwede kong kumita eh. Tatawag ko lang yung, bili tayo ng map sensor. Pwede na akong kumita dun sir. Pero sabi ko nga, ang motto natin huwag kang huminto sa pagiging mabuting tao. Kahit pa may taong hindi naging mabuti sa iyo kasi ang dami po kasing nangaano sa akin, anong tawag doon, yung nambabas. Wag tayong hihinto na maging mabuting tao. Alam niyo mga kapatid, ito lang naman yung problema ni sir. Biyak. Biyak. Pakita mo yung biyak ayun. Hindi kasi nakikita nung mga nagche-check nito. Dahil nakatago dito. Ito, itakip mo to. Natatakpan. Nakababa to dyan. Oo, yan. Nakababa yan. Binus mo naman yung accelerator. Mong may singaw. May singaw, di ba? So, pag sumingaw... Yun yung kaya parang maingay yung parang galit yung makina. Opo. Dahil kulang sa hangin. Kasi po ito, galing sa sa turbo, papunta sa intake manifold. Ito pong MAP, manifold absolute pressure. Yung nanggagaling po sa turbo, yun po yung absolute pressure. Kaya ito nakalagay dito, MAP. Or Mass Volume Airflow Correlation, dito naman yun. So nagko-correlate po itong sensor na to, saka ito. Dapat meron silang ugnayan. Yun po yung ibig sabihin ng correlation. Dapat may ugnayan ito, saka ito. Kaya nung nabasa, nung na-scan ni RJ kanina, sabi ko kay RJ, hindi naman basta-basta nasisira yan, RJ eh. Tignan mo muna yung hose, baka nabiyak lang. Ganyan din. Di ba? Ganyan din yung isang inano na i-vlog. Yun din nasira. Oo. So, doon mga kapatid ito, first time na nagpunta ni Sir dito at parang nagulat po yata yung asawa nyo nung nalaman nandito kayo sa Antipolo, no? Hindi po, yun yung kaibigan ko. Kaibigan nyo po yun. Sabi niya, bakit nakarating ka dyan? Ang layo-layo na. Kausap ni Sir sa telepono. Kaibigan ko pong printer yun. Ayun. Si Sir po kasi sa BIR dati, pero retired na. So, ayun po mga kapatid. Ito lang ang naging sira. Wala na tayong problema. Na-delete mo na yung mga check engine. Kaya pag nawala yung correlation nung dalawa, mag-check engine yan. Pag nawala yung ugnayan nila, pag nagkaroon ng problema. Kaya lumalabas yung correlation. Pero sir, dito sa cylinder number 1, glow plug open, saka cylinder 5, glow plug circuit open, meron kang dalawang glow plug na open, na may problema. Pero 5 naman yan eh. Kaya umi-start ka pa na maayos. Pag nagka-problema ka sa starting, sa umaga, at medyo hindi siya nag-one click, ito na po yun. Baka mabawasan pa yung umaayos, kasi 5 yan, ngayon may 3 pang maayos. So kaya umi-start pa ng maganda. Hindi ko na to pina-check kanina kasi marami tayong kakalasin. Parang narinig ko kasi sa usapan nyo, hindi ka pwedeng gabihin eh. Kasi nga, ang layo pa pala Caloocan? Mga mga 1.5 hour ang biyahe. Talagang pinuntahan nyo pa po ako dito. Kasi gusto ko nga yung talagang malaman kung ano yung tunay na sira eh. So yun. Sir, kanina pa tayo nag-uusap. Ano nga po pangalan nyo? Joey po. Joey Flores. Hindi po kayo Kapampangan? Hindi po, Marinduque. Kasi mga Flores nandyan sa Macabebe, Pampanga eh. Opo. Marinduque po ang parents Marinduque. Hindi mo na may experience dito yung sinasabi mo kaninang medyo umuugong yung makina na walang abante. No, hindi mo na may experience yun dahil okay na po itong ating intake hose, turbo hose na to. Parang mabagal ang abante. Ngayon, baka magulat kayo bakit tinadtad ni RJ ng cable tie. Siguro RJ, putulin mo na lang yung mga excess. Bakit namin tinadtad to? Akin na nga yung Alam nyo mga kapatid, sa dami ng ginawa namin ng mga ganitong issue, minsan dito nababaak, minsan dito. Yun nga, dito naman siya nasira. Kasi nag-o-overpressure eh. Malakas po kasi turbo ng mga Ford na ganito. Sa lakas ng pressure, nag-expand itong hose, nagkakaroon siya ngayon ng lamat. Kaya yung ibang mga design ng mga engine, ng mga nakaturbo, tulad sa mga Nissan, maiksi lang yung rubber eh. Tapos meron na sila aluminum. Kasi hindi mo yung basta-basta masisira. Ito kasi mahaba talaga yung rubber hose na yan, tignan nyo. Kaya nasisira niya yan kapag nag-overpressure, kapag nag-expand. So ito,
Ito po ay ano lang namin, para hindi lang siya mag-expand ng todo at medyo tumagal ng konti. Precautionary measure yan. Opo, pero yung mga original, may makikita kayo, ano siya, metal. Metal. Oo. Sir, yung Oo. goma lang na. Goma lang din. Pero yung iba, yung mga original, may metal talaga dito, parang coil spring. So ito, putulin mo na lang to para hindi pangit tignan, ha? Baka mabas na naman tayo. Huwag po kayo matatakot pumunta rito. Tandaan nyo po, ang mga tauhan natin dito, aral na aral po yan. Kung mga ganitong sira lang, hindi po kami nagte-take advantage doon. Mas masarap po yung nakakatulong kami sa mga subscribers, sa mga katulad naming mga, ako malapit na maging senior, at least sir ay senior na. 71, hindi halata, ano, parang 70 lang. Ano? Ay, mga kapatid, ito po yung Toyota Vios ng kaibigan ko, no? Si Kuya Neil. Kuya Neil, okay na ang Toyota Vios mo. Nagpalit ako ng alternator, binilan ko na ng surplus. Kasi kapag ipapa-repair ko yung IC niya, China po kasi yung IC. Marami akong experience, hindi tumatagal yung mga pinapalitan ng IC na China. Kaya bumili na lamang po ako ng alternator kay B-Series Auto Parts, kay Boss Marlon. At ito po, maayos nang gumagana ang inyong Toyota Vios. Ngayon po yung fuse na pumutok, nandito po yon. Kaya lang hindi ko na maipapakita sa video, may fuse po kasi dyan, galing doon sa alternator, pero ito po yung pumutok na fuse po sa inyo. Ayan. No? Kaya po, hindi rin kumakarga yung inyong alternator. At ang susunod na gagawin ko naman dito, ay papapinturahan ko na po ito. Ito po ay hilamos na. Ito pong Toyota Vios po na ito. Hindi rin kasi maganda yung pagkakahilamos nung dating gumawa. At yung loob po nito, okay na rin po, gumagana na. Yung gauge natin, ayan po, pakita mo nga. Dati kasi wala yan, hindi na yan gumagana. So ngayon, maayos na po yung panel gauge nyo, malakas na rin yung aircon. Diretso was over na po ito doon sa ating painting department. Mga kapatid, pupuntahan ko naman yung isang senior doon. Kasi ang tanong niya, pwede daw bang gamitin sa Baguio City yung kanyang Toyota Revo? Ipapakita ko po sa inyo yung kondisyon ng kanyang Toyota Revo. Ano yung mga ginawa natin dito, sir? Talika. Ano yung mga ginawa natin ngayon? Ngayong araw na to. Yung sa oil pan. Leak ng langis. Yung leak ng Oo. langis, sir. Tapos nung nakaraang ilang linggo ba? 2 linggo? 2 weeks. 2 weeks ago, ibinaba natin ang transmission ito dahil yung clutch nyo, no, pinalitan lahat ng bago. Sliding na. Hirap siyang Oo. umakyat, sir. Hirap siyang umakyat. Kanina may tanong ka sa akin. Ano yung tanong mo sa akin? Yung tanong ko lang, sir, ito bang Revo, kaya bang umakyat ng Baguio? Itong Although Revo? 1.8 lang, 1.8, no, 7K. sir. 7K. Kaya bang umakyat ng Baguio? Yes, sir. Nako, kahit doon sa pinakamataas pang bundok diyan sa Sagada, kayang-kaya po nito. Alam nyo, okay. mas responsive ito. Mas responsive ito compare doon sa mga ibang mga sasakyan na kasing edad nito, no? 7K kahit puno yan, sir, kayang-kaya nito ang Baguio City, kahit Sagada pa. Sa andar pa lang ng makina nyo ngayon, nakita mo tahimik na tahimik. Tapos pagka binira mo, ang ganda ng kayang-kaya, sir, ng Baguio niyan. Kailan nyo ba planong pumunta ng Baguio City? Mag-iipon muna. Mag-iipon muna. Nako, magpapasabay sana ako ng kulangot eh. Alam niyo ba yung kulangot doon? Yung pag Yung pumupunta ng maliliit, Baguio, yung yung maliliit maliliit ba na yun? gano'n, oo. Oh, Yung sir. anong tawag nila doon? Kulangot ng ano daw yun? Naging check. Sige ba? Hininahan ko lang, baka marinig nila. Kulangot ng ano yun? In-check. Papasabay sana ako doon eh. Pwede po ito. No, yung mga may mga ganitong sasakyan, nung panahon naman na ito ay sumikat, may Baguio City na po noon. At halos lahat ng sasakyan na to ay diyan yung makikita sa Baguio City kapag ka bakasyon. No, ipinangpasada nga po ito sa Baguio City nung araw eh. Itong mga Revo po na yan. No, pati yung naunang mga Tamaraw FX. Tapos naging Revo, Adventure, tapos na Isuzu Crosswind. Pero ito ang isa sa pinaka-paborito rin po nila na bumabiyahe po dyan sa Baguio. So pag pupunta kayo, sabihan nyo lang po ako ha. Ilang taon na po, kuya? 58. Mag-58 58. October. Mas matanda pala ako sa iyo. 58 ka na ba, sir? Oo, January ako. Mas matanda ako sa iyo. Masahin mo nga ako. Kaya. Kasi Kasi biro lang. pinagpapawisan ka, sir, ha? Oh, mas matanda ako sa kanya. Mag-ingat ka. Magpi-58 pa lang. So ibig sabihin, doon sa sinasabi nilang Year of the Monkey, monkey ka rin. Oo. Ganun Monkey, pala yun, ano? Yung monkey. So yun, mga kapatid, Sa nakatulong just na naman po tayo.
Sabi nga po, Salamat. no, ang ating motto, no, ang ating ginagawa palagi, huwag kang hihinto sa pagiging mabuting tao. Kahit pa may taong hindi naging mabuti sa iyo, yung mga nambabats po sa atin. Tama po. Oy, nandito ka pala, Kuya Romar. Ayan. Uuwi na ng Davao, ha? May konting pipinuhin na lang doon sa kanyang Isuzu Fuego. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Talagang dito po sa Autorans, hanggat kaya namin makatulong, tutulong po kami. Pero may mga pagkakataon talaga, may mga problema ng mga sasakyan na hindi mo kagad masolve. Tapos yung iba, piyesa ang problema, kaya naiipon din yung ibang mga trabaho. Basta wag po kayong mag-aalala, kapag ka nandito kay Autorans, hindi po lokohan dito sa aming talyer. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyong lahat.